Ito po sa ulat na inilabas po ng DepEd na private schools, kasi kami sa Popopeya, we always advocate na compliance with DepEd guidelines, Ito po in-interview po. Umamin sila. Ito po pakinggan nyo to. especially sa GASPE programs dito sa ating senior high school voucher program. Kasi napaka-importante nitong programa nito para sa lahat ng private school. Ito po napaka-importante kasi nito because this program will help some students that is not capable in regarding financial problem to accommodate the needs in their schooling. So this program is really important. But this vice president literally abused this program, giving some ghost students money that doesn't even exist. How come? Huh? Private schools that are participating in this program, kasi ultimately ang students ang tinutulungan nitong program na to. So gusto din namin na magkaroon ng proper investigation into these allegations. So attorney, please refresh our memory, no, kasi I honestly, no, I just came across itong senior high school voucher program. How does it work? How does one avail of it? And bakit ito ngayon nagkakaroon po ng bahid, no, na parang may suspetsya na may mga ghost students. So how does this senior high school voucher work? Bale, itong senior high school Lady Beth, maraming salamat program natin, it is a benefit directly sa ating mga students. So may subsidy amount na entitled ang students. So nag-range to 14,000 to 22,000 depende sa kung anong region nag-aaral ang student. Okay. Ngayon, kumbaga nakadikit to kung saan man mag-enroll ang student, doon mag-a-apply yung voucher. Grabe, 14 to 22,000. Grabe, ang laki po niyan. Sobrang laki po. Ngayon, once mag-enroll ang student, ang ating senior high school students, pinaprocess to ng school, ng senior high school. May list sila of those student beneficiaries. Tapos sinasubmit to ngayon through the to DepEd, through the PEAC. The PEAC is the Private Education Assistance Committee. So once ma-process na yung billing na yon or yung list of students na yon, the funds are released to the school. Pero hindi nagtatapos dyan yung proseso. Once ma-release, hindi tapos. Magkakaroon pa ng cycle of monitoring to. It is yung monitoring activities na to, ginagawa to ng PEAC in close collaboration with the DepEd. Kasi ang PEAC o ang PEAC, it's the co-implementer of the GASPE programs ng DepEd. So hindi lang senior high school voucher program, all the GASPE programs. So during this monitoring activities, doon ngayon natin na-verify if yung list of students na sinubmit initially are legitimate or are students that are actually enrolled dun sa school. So humihingi tayo ng mga documents to show that these students are qualified students, meaning pasok sila. Ayan, kumbaga, bago ka pumasok doon, magkakaroon ka ng mga qualification, magkakaroon ka ng mga requirements. Ngayon, ito yung sinasabi ni Senator Angara. Nagtataka siya, paano nakalusot tong mga ghost students? Siyempre, makakalusot lang to kung merong sobre si Sara Duterte. Diba? Tama, so in 2023, merong assessment, merong background check. Diba? Basta maraming background check yan, maraming requirements. Kaso, how can it process, It will process if there is a connivance. Okay? Sara Duterte friends and not friends connive with some illegal activities in different kinds of school. Tama, sabi ni Edward Cañeda. Sir Nyolo, yung voucher para mabawasan ang mga estudyante sa public school kasi umaabot ng 60 students pataas kaya pinilipat ng gobyerno sa private kaya lang sagutin ng government ang gastos. Tama. Selected students to, yung talagang nakikita ng government na talagang brainy. Yun ang wala tayo brainy. Sabi ni Carclea, Idol, wala pa rin tatalo sa Alaska. Ay kay George Clooney pala.
Good afternoon, BMB fam. Matutulog na ang lola nyo pero dumaan talaga ako pa kasi nakapag-English si Yolo pwedeng isdamin. Thank you, Clark. Sabi ni, may hugot dito si Sweet Sense. Complete requirements, anak mo. Pinanotarize pa lahat. Ni-reject. Tapos may ghost students, di ba? Hayop. Kasaramaw, sobrang kapal ng mukha mo. Imbis ibigay sa mga estudyante na ninakaw mo, saramaw, baliw. Tama rin si dito, Sweet Sense, ha. You know, there are many deserving students that really acquired to this program of voucher that will help them in their studies. But Sara Duterte only did is, they did that conniving for their own benefit. Criteria ng DepEd as qualified senior high school voucher beneficiaries, and if they are actually enrolled dun sa school. So, nandyan yung mga report card, class attendance, chine-check yan isa-isa. May proof. And during pag may makitang, let's say, deficiency, kulang ang dokumento ng estudyante to support yung enrollment ng student na yun. Ito pa, may nagrereklamo pa. Opo, ang anak ko, grade 11, nasa private school. Libre po, pero kailangan maintain ang mataas na grades. Ganyan po talaga yan eh. Wala pong background check. Yan, dahil nag-aaral, may record ka na sa school. Ngayon po sa private po kasi, Hindi ko maintindihan. Yun yung mga tinatawag natin small monitoring findings, and yun yung magiging basihan ng investigation ng DepEd. And emphasize ko lang din, even before magkaroon ng ganong findings, nagkakaroon na ng opportunity ang schools to submit documentation dun sa students na sinabit nila or sa list of students na sinabit nila before. So magkakaroon na yun ng several processes na even before ma-endorse siya for investigation. So yun yung general sense of the process, at least for the senior high school voucher book. Oo. So, ang figure kasi dito na tinitignan ko, according to from the Senate of the Philippines sa office po ni Senator Sherwin Gatchalian, 27... Ito. May LRN. Ito. May LRN number lahat ng estudyante. Matitrace yan. Kapag di nag-aaral, makikita rin yan. Pag pinindot website DepEd, LRN, kita yan. May monitoring. So, tama nga, paano na magic ni Sara yan if there are tracing in this kind of program? Okay? Okay, how did Sara Duterte initiate this kind of anomaly? The answer is connivance. She connived in different kinds of school, especially in Davao, to show that there's a student enrolled but is none. Okay? Sara Duterte again did the best she can do. What is that? The envelope. Like Metro Manila Film Fest, Lolit Solis, Gabby Concepcion, Rupa Gutierrez. The envelope. Diba? Bobo ka! Ginawa na naman ni Sara ang master niya, ang paglalagay sa mga iba't ibang paglalagyan para maiproseso ang illegal na aktibidad dito sa Departamento ng Edukasyon. What the fuck? Of the Philippines sa office po ni Senator Sherwin Gatchalian, 27.024 billion. So mahigit 27 billion pesos ang allocated for the senior high school voucher program. Malaki, no? Laki pala, no? Ang laki pala, no? Mahigit 27 billion ang 2025 budget. Hi, Ma'am Brenda Barton. Magandang gabi. Good night. Is allotted for
for the senior high school voucher program. And kaugnay niya, his office is saying na 59%. No, ang isa pang problema, hindi galing sa mahihirap na households. Tama ba 'yon? Mga nakikinabang non-poor households. Putik, hindi mahihirap ang nakikinabang. Naaatim mo, Sara Duterte, na ang makinabang ay yung may marangyang buhay. Bakit hindi ang mga mahirap, na sadlak araw-araw, na halos wala nang makain pero ang kanilang utak ay pinagpala ng ating Panginoon? Bakit hindi sila ang iyong binigyan ng prioridad? Bagkus ang mga mayayaman, mga mararangyang buhay at mga ghosts. Akalain mo yun, handaming mahihirap na pwede makinabang na pinagpala ng ating Panginoon ng karunungan. Pero ang mga, inuna mo ang mga multo sa paningin. Ang nakikinabang po dito, sa ano naman po yung ESC, itong Educational Service Contracting, apart from the senior high school voucher program? Iba pa yon. Ang ESC, yung ESC program natin, it's a separate government assistance program, also under ng GASPE program natin. Pero ang kinikater niyan yung mga junior high school. Yung senior high school kasi it's only for them. Ang kaibahan ng senior high school voucher program and ng ESC program is that yung ESC program, ang mga schools mismo nag-undergo yan ng certification process, no? Pag sinabi natin certification process, ini-evaluate ang school, no, yung quality ng services and education programs nila in order to participate in the ESC program. So naka-quality assure natin yung mga schools na nagjo-join sa ESC program and inaalok sila ng slot for that. Oo. Pero the So point sigurado being- tayo dun sa quality and yung in a way mas madaling ma-counter-check yung legitimate enrollment ng students. Pero yung ano nga, yung pag-apply, may proseso, di ba? For the student to apply. Yung For the ESC nga sa voucher. junior high High school. school, Oo. senior high school naman itong voucher program. Pero their study shows na 68% ng ESC sa junior high school from 2020-2021, non-poor household galing. Pero which defeats the purpose, di ba? Sa senior high school beneficiaries naman ng voucher voucher, program, oh. 70%. Don't belong to the Oo, we're from non-poor. non-poor household. Criterion po ba yan na naunahin yung mga yung Ano bang tinitingnan? mahirap? More academic More academic or performance o yung Financial capability? economic status po Oo. nila, standing? May criteria yan, tama kayo, may criteria ang students, like for example, doon sa senior high school voucher program natin, under DepEd guidelines, may certain level of criteria ang eligibility ng students. For example, yung mga grade 10 completers natin from the public school system na gustong mag-enroll sa private school, they are automatically eligible. So kailangan lang makakuha ng mga supporting documents to show that they are grade 10 completers from the public school. So yun yung mga nagkakaroon ng prioritization dun sa voucher senior high school voucher program natin. So may mga different criteria yan. Alam nyo, naalala ko na to kasi yung anak ko nga, yung anak ko, ano siya, graduating siya, nag-aaral siya ngayon sa may ganyan. Sagot yata ng gobyerno yun, ewan ko, parang ganun to Grabe, no? Grabe ginawa ni Sara, no? Antindi po, patindi ng patindi ng patindi. Nagsisilabasa na po ang mga baho ni Sara Duterte. Tapos yan pa ang gusto niya maging presidente? My God. Yung mga nagtatanong na wala pa po to sa impeachment. Hiwalay po ito. Hiwalay po to sa impeachment. Ano ba sabi ni Sara dati? Kita niyo po kung gaano kakupal si Sara Duterte. Anong sabi niya? If you give me 100 billion, I will solve all the problems of basic education. Magkano ba napunta sa DepEd? Napunta sa DepEd ay halos 676 billion. Ano nangyari sa estudyante? Naging tanga. Kita mo kung paano incompetent, kung paano walang kwenta ang vice presidente? Putik pag naging presidente yan, sabi ko sa inyo, kung bagsak ang Pilipinas, tiyaya na tayo lahat.
Diba? Kita mo, sabi niya, nabigyan lang daw ng 100 billion. Binigay nga ng binigay. Putik, wala nangyari, hayop. Totoo yan. Pero mo yung mga laptop, yung mga teacher, pag upo na yung Anggara, pinagbibigyan. Si Sarah, putik, anong ginawa? Nagpabebe, nagpa-cute. Ang pangit naman ng pangas, sinigang. Tama, taga West Philippine to eh. Bao di Masinlok. Handa na ba kayo mga Dabarkads? Eto na sila, The Bangers, sa pangunguna ni Tamski. Kamusta mga kababayan ko? Dapat lang malaman nyo, andito si Tamski, ang abang lingkod nyo na magbibigay at maghatid ng mga balitang solido at talagang para sa Pilipino. Hindi rin magpapahuli si Nyolo. Kamusta mga karayuma, Nyolo Bontit at your service. At siyempre, ang muse ng grupo, si Tita Missy. What's up mga libag? Naghilod na ba kayo? Ako nga pala ang inyong Tita Missy, ang impaktang reyna ng mga libag. Mawawala pa naman sa eksena ang VMB family. Kaya mga kalibag, tutok na. The Bangers. Kabahan na kayo.